Napakawala ni Caulifla ang isang sigaw na yumanig sa buong lugar sa nakakatakot na lakas. Sumabog ng marahas ang kapangyarihan ng Ultra Instinct mula sa kanyang katawan. Nakahandusay si Goku sa lupa at walang nakakaalam kung siya ba ay buhay pa o hindi. Walang sinuman ang nakagalaw kahit isang hakbang man lang. Sa kalangitan, nakatayo sina Beerus at Champa, bakas ang tensyon sa kanilang mga mukha. Mariing sinabi ni Beerus na abot na niya ang Ultra Instinct. Ito ang kinatatakutan natin. Kailangan na nating tapusin ito agad. Maaaring natupad na ang kondisyon at parurusahan tayo ng Farao. Mariing sabi ni Caulifla, mga halimaw kayo, mga mapaniil, pinaslang ninyo si Goku nang wala kayong karapatan at pinagkaitan ninyo kami ng pagkakataong paunlarin ang aming lakas. Maghanda na kayo ngayon, ang galit ko ay hindi magpapakita ng kahit katiting na awa. Sa isang iglap ay naglaho siya at agad niyang tinarget si Champa. Isang bigla ang pag-atake, isang direktang suntok na tumago sa depensa niya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Hindi man lang naaninag ni Champa ang galaw. Ano ang kapangyarihang ito? Paano ito lumitaw ng ganito kabilis? Malamig ang boses ni Caulifla. Ang Ultra Instinct na kinatatakutan ninyo, isa na ngayong realidad. Halatang nagulat si Beerus. Paano ko hindi nasundan ang bilis niya? Humarap sa kanya si Caulifla at naramdaman ni Beerus ang napakalakas na presyon. Bago pa siya makagalaw, sumugod si Caulifla sa napakabilis na bilis, isang direktang suntok patungo sa kanyang mukha. Hindi nasundan ni Beerus ang galaw. Bumulusok siya pababa sa napakabilis na lakas. Bumagsak siya malapit kay Champa, sabay sabi ng may kaba, Champa, kung hindi tayo kikilos agad, dito na tayo matatapos. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Farao na pumatay sa ating ama. Lahat ay nabigla sa narinig. Napatulala si Gohan. Ang Farao? Ano ang ibig niyang sabihin? Mariing sabi ni Piccolo, may nararamdaman akong misteryosong puwersa na nagtutulak sa kanila papunta rito. Pero bakit? Lahat ay nakatuon sa pag-unawa sa nangyayari, maliban kay Goten. Sa ama lang siya nakatingin. Nakahandusay sa lupa ang katawan ni Goku, walang galaw. Mabilis na sumugod si Goten papunta sa kanya. Agad siyang lumuhod sa tabi nito, hawak ang mga senzu beans. Tatay, gumising ka. Pakiusap, mga senzu bean ito. Kainin mo na. Inilapit niya ang butil sa bibig ni Goku, pilit itong pinapalunok, pero walang nangyari. Humihinga siya, pero hindi niya nalunok ang senzu. Nilamon ng pagkabigla ang lahat. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Caulifla ng matinding tensyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay habang sinasabi, wala kayong maiiwang bakas, kayong mga mapaniil. Ipinokos niya ang buong kapangyarihan niya sa iisang pag-atake. Sumigaw siya ng malakas at pinakawalan ang isang napakalaking alon ng enerhiya. Ang puting sinag ay rumagasa pasulong na may nakakatakot na lakas patungo kina Beerus at Champa. Napakalaki ng presyong nilikha ng pag-atake. Hindi lang ito nakatuon sa kanila. Naapektuhan ang lahat ng naroon. Pero bumuo si Goten ng isang energy shield sa paligid ng katawan ni Goku upang maprotektahan siya mula sa epekto ng pag-atake. Sabi ni Goten, hindi ko hahayaang may makasakit sa kanya. Nagpatuloy ang pag-atake sa mabibigat na segundo. Pagkatapos, isang napakalakas na pagsabog ang lumamon sa buong lugar. Tinakpan ng liwanag ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sina Beerus at Champa, halatang naapektuhan. Sa itaas, pilit na nananatiling nakatayo si Caulifla, pero nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Naubos na niya ang lahat at hindi na kinaya ng kanyang katawan. Bumagsak siya at nawalan ng malay, tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, lumapit si Champa sa kanya. Tiningnan niya si Caulifla, galit ang naglalagablab sa kanyang mga mata. Kayong mga sa iyan, matagal na kayong mga salot. Dapat noon pa natapos ang pag-iral ninyo. Pero nagkamali kami dahil hinayaan namin kayong mabuhay. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Caulifla na wala ng malay at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya. Hindi ako mag-iiwan ng kahit anong baka sa iyo. Sa mismong sandali na ilulunsad na niya ang pag-atake, isang bahagyang pagsabog ang naganap sa likuran niya. Hindi si Champa ang may gawa nito. Biglang natigil ang kanyang galaw. Lumitaw si Gohan sa kanyang likuran, nasaan yung Super Saiyan Blue. Mahigpit niyang sinunggaban si Champa mula sa likod at mariing sinabi ni Gohan, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Bakit ninyo kami biglang inatake? Ano ang nagbago? Napadaing si Champa dahil sa higpit ng pagkakapigil. Pakawalan mo ako, lintik ka. Kayong lahat ay dapat maglaho. Kayo ang dahilan ng aming kapahamakan. Matagal na dapat nangyari ang kamatayan ninyo. Lalong nag-alab ang galit ni Gohan. Ayaw mo pa ring magsalita?
Hindi kita pakakawalan hanggat hindi ka namamatay. Sa likuran niya, nanonood si Beerus, galit na galit, nang biglang muling umalinggaw ang tinig ng Farao. Kumilos ka, duwag na pusang si Beerus. Ibinigay ko sa iyo ang mahika. Gamitin mo na ngayon. Hindi kita patatawarin kung mabigo ka ulit. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Beerus, isang sigaw na puno ng paghihirap at galit. Nagsimulang magtipon ang madilim na mahika, at sa isang kisap mata, tumagos ang kamay ni Beerus sa katawan ni Gohan mula sa likod, isang direktang saksak na may halong itim na mahika. Tumigil ang galaw. Parang huminto ang lahat. Bumagsak si Gohan, unti-unting naglalaho ang kanyang enerhiya. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Beerus. Gusto mong malaman ang katotohanan? CJ, makinig ka ngayon. Isang sinaunang kapangyarihan ang nagtutulak sa amin na lipulin kayo. Ang lahi ng Saiyan ay matagal ng banta sa aking mga katulad, kahit bago pa ako isinilang, at ngayon ay binabantayan kami. Kung hindi namin tatapusin ang lahat ng buhay ninyo, ang Farao, ang pinagmula ng buong lahi namin, ay babalik at walang matitirang payapa sa mundong ito kapag siya ay nagpakita. Nabigla si Gohan, nasa kaawa-awang kalagayan. Kaya pala tinalikuran ninyo kami para protektahan ang sarili ninyo, lintik kayo. Ganito ba ninyo nilulutas ang problema? Ano man ang nagtulak sa inyo rito, hindi ninyo dapat pinili ang landas na ito. Ang kawalang katarungan ay may kapalit at ang paghihiganti ay nagbubunga lamang ng mas malaking pagkawasa. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, tuluyang nawalan ng malay. Nanatiling determinado si Beerus. Tatapusin ko na ngayon ang misyon na hindi nagawa ni Frieza, ano man ang maging kapalit. Dahan-dahang naglakad si Beerus. Matatag ang bawat hakbang, walang pag-aalinlangan, determinado na tapusin ang natitira. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Goku, na nakahandusay pa rin sa lupa habang mahigpit siyang hawak ni Goten. Tumayo si Goten. Hindi kita hahayaang hawakan siya. Ako na ang magtatapos nito. Nagsimulang umangat ang enerhiya ni Goten. Sumabog ang kanyang emosyon ng sabay-sabay. Sumigaw siya ng malakas, at isang bughaw na liwanag ang sumabog sa paligid ng kanyang katawan. Nagbago siya. Sa unang pagkakataon, naabot ni Goten ang Super Saiyan Blue. Hindi ko hahayaang kunin mo ang ama ko. Kahit ito na ang katapusan ko, lalaban ako. Tinipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya, sumigaw ng buong lakas, at pinakawalan ang isang direktang alon ng enerhiya, patungo kay Beerus. Ang bughaw na liwanag ay rumagasa pasulong na may napakalakas na puwersa. Pero nagpatuloy si Beerus sa paglakad ng hindi humihinto. Ang itim na mahika sa loob ng kanyang katawan ay kumukulo na parang apoy, sinisipsip ang enerhiya at pinawawalang bisa ang epekto nito. Lumapit siya hanggang tuluyan niyang nabasag ang pag-atake. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok. Direkta, mabilis, brutal. Malakas na tumilapon pa atras ang katawan ni Goten at bumagsak sa lupa. Hindi na siya nilingon pa ni Beerus. Kay Goku lamang siya nakatingin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa kalawakan, mabilis na humahati si Vegeta sa espasyo, patungo sa Universe 7. Ilang buwan na ang nakalipas nang makamit niya ang Ultra Instinct, pero ngayon, iba ang pakiramdam. Ano ang nangyayari? Nararamdaman kong nagbago ang enerhiya ni Beerus at nawala ang enerhiya ni Kakarot. Kailangan kong magmadali. Mas lalo pa siyang bumilis habang binabaybay ang kalawakan. Sa palasyo ni Zeno, nakatayo ang Grand Priest sa labas, halatang may tensyon sa kanyang mukha. Sa mababang tinig, sinabi niya sa sarili, imposible. Ang mga selyong inilagay sa mga sinaunang hari ay unti-unti nang humihina. Kung magpapatuloy ito, maaaring malagay sa panganib ang buong pag-iral. Sandali siyang nanahimik. Bigla, Grand Priest, hinahanap kita. Mabilis na lumingon ang Grand Priest, pilit itinatago ang kanyang kaba. Nasa inyong serbisyo ako, Panginoong Zeno. Ngumiti si Zeno. Sa totoo lang, ilang buwan na mula nang matapos ang Tournament of Power, nagsimula na akong mabagot. Hindi ko malilimutan ang mga panahong iyon. Naisip ko lang, kumusta na kaya si Goku ngayon? Sinabi mo na nagsasanay siya para mas lumakas, hindi ba? Lalong kinabahan ang Grand Priest at sumagot. Tama, lahat ng miyembro ng Universe 7 ay nagsasanay. Malaki na ang kanilang ipinagbago kumpara noon, sabi ni Zeno na may inosenteng ngiti. Kung ganoon, dalhin mo si Goku. Maaari ba siyang pumunta rito? Gusto kong makita ang bago niyang lakas. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding pagkabigla ang Grand Priest, dahil si Goku ay nasa bingit na ng kamatayan, at kung malaman iyon ni Zeno, lalo lamang lalala ang sakuna. Kasabay nito, nagsimulang magtipon ang enerhiya ng pagkawasak, hinaluan ng itim na mahika, at sinabi niya, hindi na ako matatakot kaninuman.
Mas gugustuhin ko pang mabura ni Zeno, kaysa magdusa ng walang hanggan sa ilalim ng Farao. Pagkatapos, pinakawalan niya ang enerhiya. Isang pagsabog ang lumamon sa lugar kung saan naroon si Goku. Pagkaraan, naglaho ang lahat. Walang natira. Nasaksihan iyon ni Goten. Namilog ang kanyang mga mata sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Napatigil siya sa kinatatayuan niya. Bumuhos ng tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Mabilis na kumislap ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang ngiti ng kanyang ama, ang mga sandaling nagsasanay sila. Ang mga salita nito. Mahina niyang nasabi, Tay. Wala na siya. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Bumilis ang kanyang paghinga. Unti-unting sumiklab ang kanyang galit, hindi na mapigilan. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, pagkawala at pagguho. Marahas na sumabog ang enerhiya sa paligid niya. Muling nagliyab ang kanyang aura, mas mabagsik kaysa dati. Biglang may kakaibang nangyari. May buntot na unti-unting nabuo sa likuran niya. Nagbalik ang buntot ng saiyan. Nagliliyab ito sa kakaibang liwanag, at pagkatapos, muling sumabog ang enerhiya sa kanyang paligid ng may napakalakas na puwersa. Kahit sina Beerus at Champa ay hindi makapanatiling matatag sa ilalim ng presyon. Ano ang kapangyarihang ito? Higit pa ito sa Ultra Instinct. Mas lalo pang tumindi ang liwanag. Malapit sa Earth sina Whis at Vados. Gulat na sabi ni Whis, nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng isang sinaunang kaluluwa ay nagsisimulang magpakita sa loob niya. Sa tingin ko, hindi ito magandang senyales. Sumagot si Vados, pinagbawalan tayo ni Beerus at Champa na makialam, pero pakiramdam ko, hindi magiging madali ang paparating. Lumipas ang ilang sandali at unti-unting humina ang liwanag. Pagkatapos, may isang anyong lumitaw, isang kakaibang forma, isang transformasyong lampas sa kayang unawain ng isipan. Hindi na si Goten ang dati. May buntot ng saiyan sa likuran niya. Ang kanyang enerhiya ay naging malalim, mabigat. Sa itaas, biglang nagliwanag ang staff ni Whis. Inalog niya ito at sinabi, tila may gustong iparating ang aking ama. Lumitaw ang boses ng Grand Priest, matalim. Whis, makinig kang mabuti. Nasa panganib ang buong pag-iral. Dalawa sa mga hari ay bahagyang nakalaya mula sa kanilang mga selyo. Kung isa sa kanila ay tuluyang magpakita, guguho ang buong pag-iral. Nagulat si Whis. Ano? At ano ang gagawin natin ngayon? Sumagot ang kanyang ama, nais kong kumilos kaagad upang pigilan si Vegeta. Papunta si Vegeta sa Universe 7. Kapag nakarating siya sa Earth, lalong tataas ang pressure na dulot ng galit ng mga God of Destruction. Ang pagtaas ng enerhiyang Hakae dahil sa galit ay magpapabilis sa pagpapalaya ng sinaunang hari. Naunawaan na ni Whis. Isasagawa ko agad ang utos. Mabilis na kumilos si Whis upang pigilan si Vegeta, pero nanatili ang koneksyon kay Vados. Nagpatuloy ang Grand Priest na may babala. Vados, subukan mong kumilos ng may pag-iingat sa Earth. Huwag mong tangkaing harapin sina Beerus at Champa ngayon. Ang itim na mahikang ibinigay sa kanila ay maaaring bumaling laban sa iyo. Isang napakalakas na kapangyarihan ang kumokontrol sa kanila ngayon. Lumayo ka sa kanila at mag-focus ka lamang sa pagpigil sa kanilang galit ng hindi nakikipaglaban. Naunawaan ni Vados at nagpasya siyang bumaba sa ibabaw ng planetang Earth. Lahat ay nakatitig kay Goten, lubos na nabigla. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Kinakabahang sabi ni Krillin, lubusan nang nagbago ang anyo niya. Ito ba ang Ultra Instinct? Pero bakit may buntot? Nakatutok ang kanilang mga mata sa kumikislap na buntot ng saiyan. Tumingin si Beerus sa eksena ng may galit at malalim na pag-aalala. Nararamdaman kong may panlabas na puwersang nakaapekto sa kanya. Posible bang ang haring binalaan sa atin ay nagsisimula ng makawala mula sa kanyang mga selyo? Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Vados. Tigil, Beerus, Champa. Hindi na dapat ito magpatuloy. Mariing sabi ni Champa, Vados, hindi ba sinabi na namin sa iyo na lumayo ka? Huwag kang makialam sa usaping ito. Ang nangyayari ngayon ay kami lamang ang may kinalaman. Tumingin siya kay Goten. Malamig na sabi ni Champa, kung ang batang ito na lang ang natitira, hayaan mo siyang sa akin, Beerus. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nagsimulang magtipon ang enerhiya ng pagkawasak. Pero sa isang kisapmata, nawala si Goten. Isang suntok. Tumagos ito sa katawan ni Champa sa gitna. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Champa sa matinding pagkabigla. Hindi niya naiwasan ang atake. Hindi niya man lang ito naramdaman. Isang atake lang ang sapat. Tumingin si Vados ng may tunay na pagkagulat. Impossible. Higit pa ito sa Ultra Instinct.
bumagsak si Champa sa lupa. Tumingin siya kay Beerus nang may hirap, unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Beerus, pakiusap, humingi ka ng awa para sa akin sa faraon na iyon. Siya ay labis na galit dahil sa aking kabiguan. Huwag kang pumalya, Beerus. Tapusin mo ito. Sa sandaling iyon, natigilan si Beerus. Nayanig ang kanyang titig, puno ng tensyon. Hindi niya alam kung paano kikilos. Tumingin si Vados sa kanya nang may malalim na pagkabigla. May kailangan akong gawin. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ganitong kalagayan. Sinubukan niyang lumapit kay Champa para tulungan ito, pero sa isang iglap, biglang lumitaw si Goten sa harapan niya at hinarangan siya. Tumigil ka. Hindi kita papayagang makalapit sa kanya. Kapag sinubukan mong makialam, hindi ako magdadalawang isip na atakihin ka. Huminto si Vados. Ayaw niyang magkaroon ng labanan tulad ng bili ng kanyang ama. Mabilis na sumugod si Beerus papunta kay Champa. Pero biglang nagsimulang sumigaw si Champa. Isang kakaibang sigaw. Hindi ito sigaw ng karaniwang sakit, kundi sigaw ng matinding pagpapahirap. Nagsimulang manginig ng marahas ang kanyang katawan. Pagkatapos, isang biglaang madilim na pagsabog. Tuluyang naglaho ang katawan ni Champa. Sa sandaling iyon, muli narinig ni Beerus ang boses. Ikaw na ang susunod, Beerus. Ipinangako ko sa inyong dalawa ang pagpapahirap kapag kayo ay nabigo. Si Champa ay ngayon pa lamang nakararanas ng pagdurusa. At kung hindi mo matatapos ang misyon, mas masahol pa ang magiging kapalaran mo. Hayaan mong lamunin ka ng galit. Habang mas tumitindi ang pagtuon ng mahika, mas napapalapit ang aking paglitaw. Nagsimulang maglabas si Beerus ng mas maraming itim na mahika. Ang kanyang enerhiya ay naging mas mabigat, mas madilim, mas puro. Mas tumalim ang kanyang anyo. Tatapusin ko kayong lahat. Ako mismo, kahit ano pa ang kapalit. Matatag na tumayo si Goten. Maghanda ka na, dahil ikaw na ang susunod. Mararanasan mo ang sakit. Sa isang lugar na hindi katulad ng iba. Walang tunog, walang liwanag, walang oras. Isang ganap na kawalan na walang hanggan. Dahan-dahang iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim pero wala siyang naramdamang hangin. Unti-unti siyang tumayo at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita. Nasaan ako? Nasa kabilang buhay na ba ako? Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Ang huli kong naaalala, sinasanay ko si Caulifla. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, parang pilit pinagdurugtong ng kanyang alaala ang mga pangyayari. Pagkatapos, bigla siyang nakarinig ng boses. Isang malalim na boses. Nasa loob ka ngayon ng selyadong dimensyon, Goku. Mabilis na lumingon si Goku. Sa likuran niya, may nakita siyang isang misteryosong nilalang. Isang matandang lalaki. Ngunit hindi ganap na malinaw ang kanyang anyo, parang tinatakpan mismo ng dilim ang kanyang detalye. At gayunpaman, ang kanyang presensya ay nakakatakot, mabigat, hindi maihahambing sa kahit sinong nilalang ang nakaharap ni Goku. Maingat na nagsalita si Goku, sino ka? At nasaan tayo? Sumagot ang nilalang sa malalim na tinig, ako ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Naganap na ang kondisyon. 3 na ang nakaabot sa Ultra Instinct. Ang selyo na nakagapos sa akin ay bahagyang nabasag. At ngayon, nagagawa ko ng impluwensyahan ang mundo sa labas. Saglit na natigilan si Goku. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kalmadong sumagot ang nilalang, dinala kita rito isang sandali bago ang iyong pagkawasak. Sinubukang unawain ni Goku ang lahat. Pagkatapos ay nagtanong siya, at sino ka? Muli itong sumagot ng payapa, ako ang unang hari ng mga saiyan, ang lumikha ng enerhiyang Kai, ang unang nakaabot sa Ultra Instinct. Parang tinamaan ng kidlat ang pagkabigla ni Goku. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kaya ano ang naghihintay kay Goku sa kakaibang dimensyong ito? Sa piling ng pinakaunang saiyan, magagawa kaya ni Goten na mapaglabanan si Beerus na nahulog na sa impluwensya ng Farao? Lalo na at si Vegeta, na nagpa siyang makialam, ay naharang sa kalagitnaan ni Whis ng walang malinaw na paliwanag. Ang mga pangyayari ay umabot na sa puntong wala ng balikan.